Sa bahaging silanganan lalawigan ng Quezon, may isang maliit na bayan na nagngangalang Pitogo. At may isang barangay dito na malayo sa kabayanan na napapalibutan ng kagubatan at karagatan. Ang tanging kumokonekta lamang ay ang pagsakay sa bangkang dimotor o disagwan. Akit na ganda ng bughaw na karagatay masisilayan habang naglalakbay sa baybay. Sa bawat paghampas ng alon, yumayaman ang komunidad ng Sumag Este sa karanasan, kakayahan, at kabuhayan. Ngunit sa bawat paglakas ng alon, paano nga ba nila ito nasasabayan? Ani ng punong barangay ng Sumag Este, nagmula ang sumag sa tali ng kalabaw na sinugmak o pinagdugsong. Kasi ang pagkakaalam ko ay dati siya ay isa talagang totally malaking lupa. Pero nung mga nakaraang panahon na may mga Teniente del Barrio ay nagkaroon sila ng parang hati-hatian. Kasi tatlong sumag. Sumag Este, Sumag Weste at Sumag Norte. Ang population ay ng Sumag Este is 734. Ang household ay 177. Families ay 187. Ang babae ay 343 and then ang lalaki ay 391. Sa tatlong sumag, ito ang pinakamalaki ang population. Ang pamumuhay dito talaga sa amin sa barangay ay ang ang pangingisda. Kaya talaga ang pamumuhay dito ay di nakadepende nga lang, ay di sa dagat. Depende rin kung ang bundok ay magagalaw nila. Depende rin kung yung mga mangingisda ay may bundok na o lupa na sasakahan. Pero madalang din yung may inasakahan, may palakaya. Sa gitna ng tahimik na dalampasigan, maririnig na agad ang kaluskos ng mga lambat at pagtampisaw ng sagwan sa karagatan. Tanda ng kanilang pagsisimula ng kabuhayan. Makikita sa kanila ang tiyaga at sipag na kahit sa kabila ng hamon ng panahon at kalikas ay hindi nagpapaalintana. Patungo ako sa tahanan ni Tatay Leonito, isang mangingisdang naninirahan dito sa barangay Sumag Este. Ako po si Leonito Quirona, 50 years old, taga-barangay Sumag Este, Pitogo, Quezon. May asawa, si Flor Sablan Quirona, at kami po ay may 3 anak. Sa kasukulukuyan po ako dito ay naninirahan sa Sumag Este ng almost 30 years na. Ngayon ang trabaho ko ay pagdadagat at pagkupra at pag-alaga po ng hayop sa bundok. 1996 pa lamang ay dito na naninirahan si Tatay Leonito. 5 taon pa lang ay nakatali na ang kanyang kabuhayan sa karagatan. Naging mangingisda at pinatibay ng matitinding alon sa buhay. Nagbabaka sakaling mabago ang ihip ng hangin sa hinaharap. Hindi naman ako halos nakapokus sa dagat. Kasi ako may farm nga may doon ako sa bundok. Ang umuubos lang ako dyan sa dagat ng 4 na oras. Depende nga sa palakaya. Pero yung ibang tao dito halos ay katulad na magkikitang. Yung maglalambat. Halos yan ay pagdating niya sa alas 5 ng umaga, matatapos yan mga yan ng trabaho. Pati yung pagsisimpi, pag-ariya. Makakatapos yan mga yan mga alas 10, alas 11. Tapos sa kinabukasan na uli, yun na uli. Doon lang umiikot ang buhay ng mangingisda dito. Ulit-ulit lang. Po kayo karaniwang mangingisda po? Depende. Pag magandang panahon, araw-araw. Yung start namin dyan ay 5. Sa palakaya namin ngayon, bubo. Start namin, alis kami dito ng 5:30 ng umaga. Makakabili kami niyan, ay di mga alas 9 na ng tanghali. Nag-consume kami dyan ng mga 3 to 4 na oras sa laot. Kung sa pagbububo, minsan kasi paglabas yung season ng pusit,
Namumos din kami yun na magdamagan. Gabi naman yun. Po yung karaniwang nahuhuli niyo po. Depende sa palakaya, katulad sa bubo. Ano dyan, alimasag, lapo. Saka yung sari-saring isda, may tingin. Minsan nakakahuli ng pargo. Kung asa kasi yung bubo, walang inaalong ano yan. Pero pangkaraniwan na huli dyan, lapo at alimasag. Yun talaga yung ano. Maliban sa pangisda ay meron ding ibang pinagkakakitaan si Tatay Leonito upang kapag biglang kumulo ang dagat ay may alternatibo siyang pagkukunan ng kita. So, ang kampo dito, yan nga sa pagdadagat, pagkukupra. Pag minsan dyan, naglalambat at saka yung pag-alaga ng hayop. Wala kami ditong masyadong ibang income kundi yan nga lang. Noon pa may si Tatay Leonito ay nakahanap na agad ng pagkakakitaan maliban sa pangingisda. Maliit man ang kinikita, sinisiguradong makakatusto sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Lalo na't 2 sa 3 niyang mga anak ay nasa ibang lugar at nag-aaral pa. Ako si Armida Hutalyal, may 54 na taong gulang, biyuda, at ako po may 6 na anak. Naninirahan ako dito sa Barangay Sumag Este. Ako po ay isang tendera sa tindahan ng SLP at isa rin po akong barangay tano dito sa barangay. Isa si Ate Buday sa mga residente na naninirahan sa Barangay Sumag at kahit hirap sa buhay ay hindi nagpapaapekto. Masuportahan lang ang buhay ng mga anak sa sitio. Dagdag ko na doon yung ako isang barangay tano, dagdag na rin yung sweldo ko doon. Bukod pa ron ay ako'y bubukid pag wala akong dito sa tindahan. Kagaya ni Tatay Leonito, ang pamumuhay nila ay nakabase sa dagat at pagbubukid. O di kaya naman ay ang maglingkod sa kabarangay. Di inaalintana ang pagod at sakripisyo, basta lang makatulong sa karamihan. Yung pagsubok na kinakarap yung medyo malayo yung lakad ko araw-araw. Siyempre pag nadating ko sa bahay, para ako'y pagod na. Tapos ay yung ako ay halimbawa hindi pa kami nakakaluto, di magaluto pa din ako. Parang yun yung araw-araw kong nagawa. Tapos yun nga kita, hindi masyadong... Bilang isang ina at solong nagtatagoy ng kanyang pamilya, kahit na di kalakihan ang kinikita ay nairaraos naman ang pang-araw-araw. Marami rin siyang kinakaharap na pagsubok sa buhay. At isa lamang ito sa mga pagsubok na kanyang nararanasan sa araw-araw. Kasi wala kang fix na kita dyan sa dagat. Pero mas maganda kasi nung una, hindi masyadong ang dagat ay overuse. Sa ngayon ay sa dami na ng tao ko na halos ay sortihan na ang makabinta kami ng isang araw na 1,500. Dati nung unang-una ako gamit ko yung bubo na yan, halos araw-araw. May 800, may 1,200, 1,000, 1,500. Sa ngayon napakahinan. Kaya kami nag-iisip na rin kung paano yung paghayupan sa bundok. Yun ang magiging extra income. Maliit man ang kinikita nilang dalaway na iraraos din nila ang pang-araw-araw sa sumag. Naglalakad man ng pagkalayo-layo si Ate Buday galing sa kanyang tahanan at lumalaot ng pagkalayo-layo si Tatay Leonito ay di ito naging hadlang upang ipagpatuloy ang kanilang pag-alalay sa kanilang pamilya. Kaya lang, ay di, may pagkakataon na pag nakuluan dagat, tumatakbo sila sa bundok, nagakupra. Pero ang pagkukupra naman ay, yan ay 3 months bago uli mo kuprahin. Pag kalma ang dagat, hindi mo na sila umahon sa bundok hanggat kaya pa nung bangka nila na pumalaot. Pag talagang may bagyo o talagang hindi sila makatugpa katulad ng season ng habagat, doon lang sila umaakyat ng bundok para kuprahin yung kanilang mga nyugan. Diyan ka minsan, kung kailang walang-wala ka, saka ka naman susubukin. Halos wala kang maibinta. Yung ano pa dyan, yung ganito season, may sama ng panahon. Minsan, swerte na sa 1 linggo na makalawit. Kaya yan, minsan pag gaganyan, sinasamantala namin, dire-diretso ang laot. Kasi pag sa mga panahon, ang mahirap pagka abutin ka dyan ng lakas. Talagang sabi nga lang, hindi halos buwis buhay.
medyo mahirap nga lang, lalo na pagtanghali na nasubukan nyo naman kanina, maalon pa, tapos natawid ka pa nga ng dagat, maghahapot ka pa paakyat dito. Nasusolusyon na naman namin yun at saka kung meron mang mga tao dito na dito sa barangay, lagi kaya kaming may naka-duty dito, pwede naman kaming makiusap na tulungan na rin sa pagdadala dito sa bundok. Kahit na anong lakas at taas ng alon, hindi nagpapaapekto sa buhay ang mga residente dito. At kagaya nila Ate Buday at Tatay Lunito, ang isang estudyanteng malaki ang epekto ng kondisyon ng dagat sa pamumuhay bilang isang estudyanteng tumatawid pa ng dagat makapasok lang sa paaralan. My name is Justin Lilio Beras. Nakatira ako sa Barangay Sumag, Estepetogo. I'm 16 years old. 5 kami sa pamilya. 3 lang ang aking mga kapatid. Ako po yung bunso. Sinundan ko po yung ate ko, tapos panganay po yung kuya ko. Yung mama ko naman po, nagtatrabaho sa ibang bansa. Ito naman, 1 to 6 lang naman ang paaralan. Talagang high school hanggang senior high, college. Gumaka ang college kung saan-saan sila na pwedeng pumasok. Ang senior high may Amuntay, may Dulo. Talagang mga taga rito, sakripisyo. Para lang makatapos, makatulong sa pamilya pag natapos na. Sakripisyo sila kahit maalon, lalakad sila. Simula dito sa sentro hanggang doon sa paglumbangan ng ilang siguro may half kilometer. Pero pag yung mga bata nagsimula sa sitio Mahabang Buhangin, may 1 kilometer yan papunta ron. Simula umaga, pagbalik nila ng hapon, gano'n na naman ang sitwasyon nila. Ang hirap po magbiyahe pag malakas ang alon. Lalakad pa po kami papuntang paglumbangan, tapos sakay po ulit. Ang hirap po maging mag-aaral sa Sumag. Maliban sa alon, nakalimitang problema nila ay ang mabagal na daloy ng internet sa kanilang lugar na sanhi ng pagbagal ng akses sa ilang bagay. At para sa estudyanteng si Jerstin, mahirap ito para sa kagaya niyang kailangan ng internet sa pag-aaral. Medyo malakas naman po, pero kadalasan mahina po talaga. Halos hindi na po makapag-send, ganun. Nahirapan na po. Hindi katulad po dati na malakas, isang mo lang, yun po. Ang una talaga naming problema na isa rin talaga sa nilalagyan ng tamang income ay ang inumin na tubig. Dahil ay kami dito ay napakahirap ng tubig dito sa Sumag. Dahil nga ay kahit anong gawin namin na mag-budget, magkaroon ng patubig, wala kaming source talaga ng tubig na pwede naming gawing inumin. Mag-mineral, bibili ka, 40 ng isa dito. O sa isang araw, yung isang timbalde, 3 araw. O ay kwentahin natin, kasi kung ikwenta namin, 1,000 din ang ginagastos ng isang pamilya. Na kung siguro ay meron kaming makukunan ng talagang source na para doon sa inumin, at least kabawasan na doon sa gastusin ng isang pamilya. Sa tubig, medyo mahirap dito. Pero doon naman sa may bandang amin, ay maayos naman doon ng tubig. May puso kami doon inapagaan ng pangaraw-araw. Pero ang inumin namin, binibili din. Sa kabila ng pagsubok na nararanasan ng mamamayan ay mas pinili nilang manatili rito. Sa kadahilanan na rin ng hirap sa pumuhay sa labas ng komunidad at pamilyang kanilang naiwan sa Sumag. Nag-security ako. Halos na inabot din ako ng mga asawa. Halos wala din naman mangyari. Kung kikita rin kami dun mga 15,000, tapos hiwalay sa pamilya, hindi rin uubra. Upa pa ng bahay. O yung pagkain pa, kung may mamasahe ka pa. Tapos nandito yung mga anak ko, pamilya, kakain sila dito, ay napakaliit naman ng rate. Kaya pinili ko na lang na siguro, sabi ko makasurvive na lang siguro kami. Laban lang kahit mahirap. Mamagalang makasurvive. Kaya sabi ko sa mga anak ko, no choice kayo. Kung wala kayong gagawin bago, walang mababago sa inyo. Yung apak namin, pag sinundan ninyo, magkukuparas din kahit magdadangit kayo. Dati nga, hindi din ako dito, lagi din ako nagkatrabaho sa malayo. Kaso nga lang,
Pag yung nasa malayo ako, yung mga anak ko na nagkakameron ng sakit, lagi din ako inatawag. Parang isang buwan pa ako doon sa trabaho ko, natawagan ako. Nagiging problema ko naman yung amo ko o yung inaapuntahan ko. Siyempre, yung amo din naman, ayaw nung na palagi kang maalis, kapapasok mo lang. Ano ko na lang na dito na lang mamalagi kahit medyo mahirap yung buhay. Nakakaraos din naman kahit pa paano. Pag dito naman po sa Linang, kahit wala kang pera, once na mag-uli-uli ka lang dyan sa kabundukan o sa baybay, pwede ka nang maghanap ng mga gulay-gulay dyan. Tapos sa baybay naman po, pwede kang mangisda. Tapos mangibasan, ganun po. Ay sa bayan naman po, pag wala kang pera, wala kang pagkain. Kaya talaga pong mahirap mamuhay sa bayan, sa kabayanan. Isa na rin sa dahilan ng kanilang pananatili sa Sumag Este ang mga suporta na kanilang natatanggap mula sa barangay at lokal na pamahalaan ng Pitogo, Quezon. Kagaya na lang ng mga ordinansa para sa mga mangisda. Illegal, sa mga illegal fishing, may ordinance na rin. Saka yung illegal entry, kanilang pinapa-implement. Kahit naman nung ako'y barangay captain pa, yun ang aming ordinansa dito. Sama ng aming isda. Yun, mayroong dumadating na ayuda galing sa national, yun na paparte-parte. Baway nagkasakit ka, pwede ka na agad pumunta sa bayan para ikaw magpatingin. May mga tao naman na pwede kang lapitan, katulad ng opisina dito ng governor, ng congressman na pwede mo lapitan kung kailangan ng pambiling gamot. At saka ay kung walang pangkonsulta, nagbibigay din sila. Nakakahingi din naman po kami sa barangay ng halimbawa din po ay may sakit. May AX din po kami nakukuha dito sa barangay. Kahit paano po ay nakakatulong din sa mga tao. Tapos po ay pag wala naman, ay kung kailangan talaga, nagabigay po ang aming sanggunian kung sino po nangangailangan. Bago magpasukan, namigay po sila ng mga school supply para may magamit po kami. Binigyan kami ni SK ng mga kahit kaunting tulong po. Para sa amin po, malaking tulong na po yun eh. Yung ano po yung parang katangian na ayun po, nagpupursige po sa inyo na ituloy po ito, ganun. Or para makaano po kayo sa buhay. Kailangan kung pinagukunan ka ng lakas eh. Siyempre may anak ka, nag-aaral, kailangan mong itaguyod, may pamilya ka. Yun yung kung nanghihina ka ng loob, doon ka huhugot. Kasi pag hindi mo ginawa yung pangarap mo, ay wala rin. Kung hindi mo itutuloy-tuloy at hindi mo sisipagan, maaaring pati anak mo hindi na makapag-aral. So, doon na lang ako humuhugot ng inspirasyon. Sabi ko na nga lang, kung hindi man ako yung pala rin, edi at least yung mga anak ko na lang. Sa anak na lang bumawi. At tayo na sabi ko, medyo pa na, kung sa araw ay alas 12 at 50 na eh. Kagaya ni Tatay Lunito ang isang estudyanteng may pangarap na mapaganda ang buhay. Kumukuha ng inspirasyon sa kanyang inang solong nagtataguyod sa kanilang pamilya. Nais masuklian ang hirap at sakripisyong naranasan ng kanyang ina. Si mama po talaga. Kasi siya lang po yung tumayong ama at ina sa amin. Gusto ko pong talagang makapagtapos para palitan yung pagod at hirap ni mama. Kasi siya lang po talaga yung nagtatrabaho para sa amin. Simula nung bata kami. Gawa ng kinagisnan ko po talaga ay wala na po talaga akong tatay. Nang ibang bahay na po. Yun po. Kaya gusto ko pong makapagtapos at makakuha ng magandang trabaho. Sa pagragasa ng malalaking alon sa buhay ng bawat isa ay ang pagtibay ng mga pangarap na kailan may hindi susukuan para sa tamang panahon ay makakamtan. Sa ngayon sabi ko nga maano ko lang sa yung sarili ko maging malakas lang para matulong ko yung aking pamilya, mapakain, mapag-aral. Ang iniisip ko pa rin ay baka sakali nga magkaroon ng magandang oportunidad bukas o sa susunod na araw, maumangat pa yung buhay, kailangan talaga magsikap pa. Hindi, huwag kang aasa dun sa iba. Kasi ako yung ngayon nagpapatakbo ng buhay ko, ako nagmamaniyo. Kailangan talaga ako pa rin yung gagawa ng paraan kung paano umangat pa yung aking sarili at saka yung pamilya. Ika nga ni Tatay Lunito,
Huwag silang aasa sa iba dahil sila ang nagpapatakbo ng kanilang buhay. At isa si Jerstin sa patunay nito. Estudyante pa lamang ay may laki na ang pangarap para sa pamilya at sarili. Makapagtapos at maging chef sa hinaharap. Yung pangarap ko po talaga ay chef. Gusto ko po talaga siyang makamit. Para bagang tinutulak ako ng pagiging ganun para makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko po talaga ay sa barko. Tapos po pag na ako, halimbawa po marami na akong pera, magpapatayo po ako ng sariling restaurant. Tapos ipapangalan ko po Kinchin Lei. Kinchin Lei po na yun ay kinuha ko po sa aming pangalan, sa aming tatlo. Yung kuya ko po, Ken. Siya naman po, Chin. Chin ang niya tawag. Ako naman po, Jerstin Lei. Kinuha ko po yun dun sa aming pangalan, Kinchin Lei. Yun po, pag nakamit ko na po yun, ang sarap po siguro sa feeling nun. Siguro, para sa akin, yung pangarap ko lang gusto ko sana magkameron din ako ng sariling panghanap buhay. Dahil dito naman nagtatrabaho lang. Hindi naman po para sa pamilya. Sa unang-una, sa aking mga anak, gusto ko sana ay talaga makapag-aral sila, makapagtapos na. Hindi na sila yung katulad namin na ganito ang pamumuhay na mga lang, survive. Kasi dito, patabayan dito sa amin, sa sitwasyon namin, patibayan dito ng resistensya, hindi utak. Kasi pag malakas ang utak mo, mahina ng katawan mo, hindi ka naubra kasi dito medyo may pagka-physical talaga dito ang trabaho. Kung saan ay buto sa dagat, hindi pwede ka dyan pag kay paldado na, paano ka pa makakalalaot dyan? Makapagbatak ng lambat o Sa kabila ng pagsubok na nararanasan ng mamamayan ay mas pinili nilang manatili rito. Sa kadahilanan na rin ng hirap sa pumuhay sa labas ng komunidad at pamilyang kanilang naiwan sa sumag. Ganun din, magkameron din sila ng mga panghanap buhay na sarili. Kasi nga pag wala din sila, ako din yung Hindi lamang para sa pamilya at pangsarili ang meron sila, kundi ang kagustuhan nilang umangat ang buhay ng bawat isa. hilingin sa lokal ng pamahalaan na bigyan kami ng another income, katulad ng mga peace kids, pag-alaga ng kaso, nag-alaga kami ng talaba, hindi naging successful. Nag-alaga kami ng sigapo, ganun din. Hindi rin naging successful kasi kulang pa siguro sa kaalaman. Kailangan mag-aral pa para mag-training. Para maayos yung sistema ng pag-aalaga, pag-culture. Yun ang pwede kasi na yun nga ang kinakailangan namin dito, yung extra. Yung halimbawa ng panahon ng kabagatin, yun ang pwedeng makatulong. Mga fish kids, yan dati kasi yung fish kids yan, kaso hindi rin nangyari. Yan sana yung aming nakikita na makakatulong. Siguro po yung mapagawa po namin yung school dahil po yan ay bitak-bitak na gusto po namin mapagawa yung mga room para po sa mga kabataan din. Dahil nga po medyo delikado na po yung mga classroom nila. Yun po sana ang gusto namin na may pagawa dito sa barangay. Tapos po yung pong mga daanan, magkameron po kami ng pathway para po sa paglalakad at pagpasok po ng mga bata ay hindi naman po sila mamputik pagdating dito. Ganun na rin po yung magkameron po dito ng patubig para nga po hindi na din mahirapan sa pag-iigib yung mga tao dito sa barangay. Dahil sa mga napagdaanan ng bawat isa sa sumag ay mas pinatatag sila nito. Natilabay kahit anong edad, kasarian, at katayuan sa buhay di makakaapekto. Bawat malalaking alon ay susundan na lang kung saan patutungo, habang ang sarili ay nahahanda sa mga pagbabago.
Madami po akong natutunan sa sa mga problemang yun. Natutunan ko pong, yun nga po, sabi ko po, natutunan pong magsumuko. Dapat laban, ganun po. Tapos, naging matatag din po. Katulad ng sinabi ko. Ay ano na lang, yun nga. Magdasal sa, una-una talaga ay lagi magdasal. At para sa sabi nga lang, nasa Diyos ang awa, nasa atin para yung karagawa. Una-una, hindi. Samahan din natin ang pagsisikap. Kasi hindi naman puro tayo nagdadasal lang, tayo naman nakahiga. Paano tayo aangat? Paano may mababago ba sa buhay natin kung gano'n ang ating pananaw? Sa akin ay yun nga, sabay natin ang panalangin at makasakali at samahan ng sipag pa para yung mga mithiin at mga pangarap ay maabot. Sa bawat paghampas ng alon ay kasabay nito ang mga hamong kapupulutan ng aral. Patunay na ang iba't ibang kwento ng mga mamamayan ng Sumag Este. Na tila ba'y nagmistulang isang paraiso. Paglusong sa karagatan at pag-aahon sa kabundukan ang pangunahing pinagkakakitaan. Lulusong upang magbigay galang sa mga dayuhan. Aahon upang makamit ang pangarap na inaasam. Ika nga ng karamihay, pagiging matatag ay dahil sa napakaraming pinagdadaanan. Ngunit sa base ng mga kwento ng mamamayan ng Sumag, pagiging matatag ay di nababase sa edad at mga pagsubok na dumaan sa buhay. Patunay na ang kwento nila Tatay Lunito, Ate Buday, at Jerstin Lay. Mula sa ngalang kalilayan, nagtataas ang nyugan, naay po ang lambanog. Pakinabangan, san man tayo mapatpad, maririnig mo ang pitlang. Babalik-balikan nating tinatangi-tanging lalawigan. The land of thousand colors, its natural wonders are real, surreal. Halina't inyong damhin, tahanan kong yanong rikit, gamang hindi ka makit sa taglay niyang kaganda. Si Banahaw ay nagkumot ng luntian, ang langit mo'y asul karagatan. O lalawigan kong makasaysayan, libo-libong kulay mo tuwing mayroon ka.